Guys, nakaka-install lang ng solar panels ko. This one. So, sa panahon ngayon, since medyo nagkagulo sa Middle East, tsaka limited na yung supply ng diesel, tsaka oil, kaya last year naisipan kong magpa-install ng solar panel. So, with the recent latest news na may problema doon, so eventually mahirapan tayo mag-import ng diesel. Since sa Pilipinas kasi medyo marami yung mga generator natin na gumagamit ng diesel. Kaya very dependent tayo when it comes to diesel power. Kaya ngayon sinusulong na nila na if you can invest in a solar project at home, then pwede kayong mag-invest nun. Ano bang mga components dito sa solar panel? So ito ay isang solar panel. So siya ay nagga-gather ng energy galing sa heat of the sun, then i-convert niya into electrical energy. Yan yung panel, yung mga itim yan, co-convert yan na from mainit, i-convert niya into electrical. So syempre, pag meron kang electrical, kailangan mo ng storage. So yan yung mga panel. Bali sa bubong ko may naka-install na tatlo lang, na yung rated pala ng solar panel is 650 watts yung ano to. Tapos bifacial na siya, N-type. So ano yung latest na nakuha ko last December, ito yon. So nagkakahalaga pa to ng around 7,000 to 8,000 per panel that time. Pero di ko alam sa panahon ngayon since medyo mataas na yung demand, kaya ito na. So ito yung solar panel. Ito sa baba, yan yung mga L-footings. Yan, L-foot yan, yung zino-zoom natin. Yan yung L-foot. So kita nyo, hindi totally nakadikit sa bubong yung solar panels ko. So sa L-foot, meron rin siyang naka-install na parang straight na rail. So si rail kasi, yan yung ano, ito yung nagke-clamp ng solar panel natin. So end clamp kasi wala siyang screw, puro yan clamping. So ito yan L-foot, yung straight is railing. Yan yung L end clamp. Yan sa taas pa may isa pang end clamp dito sa taas. Yan end clamp. So sa gitna naman ito yung tinatawag na mid clamp. So gamit yan is mag-hold ng between two solar panels. Isang ano lang, tornilyo para mag-hold ng dalawang solar panel. Ginagamit yan para sa mid clamp or dalawang solar panel na gusto mong idikit. Ayan, railings, L-foot, tsaka mid clamp. So yan yung basic na components para makapag-install ng solar panel sa bubungan. So tinaasan ko yan talaga yung L-foot ko para yung installation is yung solar panel ko ay may ventilation. Makita nyo, hindi siya nakadikit lahat sa ano. So itong solar panel ko may kalakihan pala, no? So 600 watts kasi siya. So yan, L-foot, tapos dun sa railings, tapos yung solar panel is nakadikit na talaga sa railings. Tapos yan, sa isang solar panel, gumagamit sa dalawang solar panel, gumagamit ako ng tatlong railings para masuportahan kasi medyo malaki yung panel. Tinry ko kasi dalawa lang, medyo nag-bend, kaya ito sinuportahan ko sa gitna. So dito sa ito 1, 2, 3. So tatlo talaga siya para masuportaan yung sakto yung pagka-install ng solar panel. Tapos meron rin akong inattach na grounding. Yan yung proper grounding. Papunta yan sa baba. Meron tayong in-install na ground rod. Very important na component. Huwag nyong kalimutan yan na magkaroon ng grounding kasi sisirain yung ano nyo setup pag walang grounding tapos merong kidlat. So dito sa solar panels pala, yan, tatlo lang yun kasi yun lang yung budget natin.
maliban sa kung may mag-sponsor. Yan. Then i-check nyo yung bubungan nyo kung kaya bang, kasi ito bawat solar panels bigat ito is nasa 30 to 40 kilograms. So yan, 100 kilograms na yung additional sa load sa bahay ko na bubong. So yun yung kailangan nyo i-consider. Although malaki pa yung lugar, no, na pwedeng installan, hindi pwede i-full kasi yun nga, pag mabigat baka bibigay yung roof. So yun lang yung mga components. So basic installation are the L-foot, railing, tsaka clamp. So iba-iba yan. So panel. Tapos yung connector pala, yan yung connector. Yan yung connector, MC4 connector para sa panel. So yan yung different connectors sa pag-connect ng solar sa bahay. So sa ibang video ko naman explain ko yung paano yung mga connectors or wirings